Background of the study. May mga mansya tayo sa buhay na kahirap tanggalin. Mga bahid na pilit natin tinatago, ngunit dumidikit pa rin sa ating pagkatao. Statement of the problem. May pag-asa pa kayang malinis ang isang mansyang matagal nang nakakapit sa ating pagkatao? Kaya pa ba tayong tanggapin ng mundo kung tila ba tayo marumi sa paningin ng iba? Sa kabila ng dungis sa kanilang pangalan, may kwento silang hindi kailanman naintindihan. Kwento ng sakit, ng pagkawala, ng pangungulila, mahigit pa sa anumang pagkakamali nila. At nandito ako para tumulong. Welcome sa Silid Linisan. Gabriel Mendoza, Andres de la Cruz, Apolina de Magiba at Hindona de Meza. Dahil sa patong-patong na school violations at pagkadawit ninyo sa recent incident, dinala kayo dito sa Silid Linisan para maglinis at makulong maghapon. Silid Linisan? Dito dinadala mo ang estudyante na nagkaka-violation. Lagi ako rito. Hindi lang. Ayusin ang sahig, ayusin ang mga upuan, at itapon ng mga basura. At nga pala, nandito ako para bantayan kayo. Bitawan mo ako! Bilisan na lang natin sa paglilinis para matapos na tayo agad. Ilan ba ang nalita yata, General? May transaction ka ba? Oh, kalma! Nagbibiro lang eh! Biro mo mukha mo. Guys, kailangan ba natin itong gawin? Nagsama sa akin magreklamo. Kayo ang dala sa mga sarili ko rito. Ikaw, hindi ka ba natulog? Ulitin ko, I'm here to supervise. Sa bagay nga naman, di ba? Nakakahiya naman. Baka marumi ako kayo. Guys, kumilos na lang tayo. Aba, nagmamadali ka rin? Miss Tapwan got herself pregnant. May check up. Ano problema mo, Apol? Ay, naka pa! Kalma! Nagbibiro nga lang ako, di Di ba? ba pabiro yun? Pwede ba? Magsipaglinis na lang kayo? Sa akin, sa tingin mo, malinis ka? Ano ba? Mabilis na. May bitit ka nga lang, seryoso ka? Bakit ako? Nasa kaligitnaan tayo ng detention, no? Susulat ko sa report. Di ba kita ka naman, no? Malinis ka? Perfect ka? Fine! Gagawin namin katakuhan to paglilinis mo. Ano paglinis ko? Parusa nyo yan? Parusa saan? For not fitting in your perfect little system? That's exactly why you're here. Tawa-tawa naman ako sa'yo. Sa tingin mo, saan ka lamang sa amin? Pera, yaman? I follow rules. Kung na ginawa para sa inyo at hindi para sa amin, do you think ginusto namin ni Gab na magbuntis siya? Do you think umiinom ako? For just fun? And do you think General is dangerous? Tama na. Tama na. Kinig ka. Kayo. It's your choice. Choice? Choice? Anong choice? Anong choice, ha? Huwag na ako! Gab, di ko naman sinasadya. Alam mo, Andres, magpalamig ka muna sa kabilang room. Sige na, Andres. Lumabas ka na muna. Gab naman eh. Chapter 2. Methodology. Dalhin sila sa isang silid. Isang silid linisan kung saan hindi lang sahig at dingding ang lilinisin, kundi
pati ang mga sarili nilang nabahiran ng nakaraan. Dito sila muling harap sa refleksyon ng kanilang pagkatao, hindi para husgahan, kundi para kilalanin. Bakit may batang nalululong? Ang iba ay lumiliko sa kasalan na nalulubog. Sino ba talaga ang may sala? Ang mundo ba nawasak? Kung saan aruga ay kulang, walang may nakakala. Bagang tinig, hindi pinansin, layong luma, alalim ang mga suliraning pag-asa'y mawawala din. Ito ang pinagmamalaki mo? Naturingan ka matalino pero hindi mo ginagamit yung utak mo nung pinasok mo yan. Ang kati-kati mo, ang landi mo, bobo! Si Gab, nangunguna sa kanilang klase, ngunit panghuli sa kanilang tahanan. Salat siya sa pagmamahal. Si General, mahilig magpinta. Natigil lang na magkasakit ang kanyang ina. Doon siya unang nawalan. Doon siya nadulas sa mundong hindi para sa kanya. Si Andres, amoy alak at sigarilyo man, ay may kwento ng araw-araw na pananakit mula sa ama. Isang sigaw na hindi naririnig. Si Apple, galing sa pamilyang wasak. Laging mapang-asar, pero ang bawat ngiti puno ng lungkot na hindi maipinta. Conclusion: hindi nila kailangan ang hatol. Kailangan nila ng tulong, ng pag-unawa, ng pagkakataong bumangon. Ito ba yung nahanap mo? Parang liwanag ako. Cleanliness and rehabilitation? Ano to? Without our consent, pinagdaruan mo kami, ginawa mo ang eksperimento. I just want to help you, to face you, and to understand you. Dahil mga kaibigan ko kayo. Kala ko kinalimutan mo na. Gusto kong intindihin kayo. Gusto kong maalala niyo yung dating kayo. At gusto kong maibalik ang dating malinis na kayo. And yes, I said all of this. You're too late, Emil. Masyado na kayo marumi para malinis mo pa. Hindi mo naman magbago buhay natin, Emil. Tama. Wala na rin naman kami pag-asa. Alam mo, wala na kami magagawa sa kapalaran. Ganito na ako.
fail as a human. No, the society fails you. It fails to understand you. At sino ba nagsabing ako makakapagbabago ng mga buhay ninyo? Kayo lang ang makakapagbabago ng mga buhay ninyo. Nagkamali kayo, oo. Pero hindi ibig sabihin nun na tapos na ang storya. Sa totoo niyan, nagsisimula pa lamang kayo. Natanggapin ang mga pagkakamali ninyo. Hanggang dito na lang ang layunin ng silid. Ang pagbabago ay nasa kanila ng mga kamay. Ang tanong ay kung hahawakan nila ito. Recommendations. Imbes na ikulong sila sa kanilang pagkakamali, ilagay natin sila sa mga espasyong ligtas, kung saan may makikinig, may tutulong, at may gagabay. Magkaroon ng mga programang sumasalamin sa tunay na rehabilitasyon, hindi lang para baguhin ang kilos, kundi para paghilumin ang ugat ng sakit. Pag-asa ang ating ilapit, hindi panghuhusga. At higit sa lahat, pagtanggap, sapagkat sa mata ng pag-unawa, lahat ay may kakayahang magsimulang muli. Kaya ang tinig dapat pansinin, pag-unaway kailangang dingin, pag-ibig ang siyang gamutin, suliranin ay kaya lampasin. Suliranin ay kaya lampasin.